Si Senator Risa Hontiveros hinamon na mag-asawang kontratistang Diskaya na makipagtulungan sa gobyerno kung talagang nais makapasok sa Witness Protection Program. Itong ledger naman ng mga flood control project ng mag-asawang Diskaya simula taong 2016 magiging malaking tulong sa investigasyon ng flood control anomalies. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Angelo Agadan. Hinamon ni Senator Risa Hontiveros ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya na kung talagang nais ng mga ito na makapasok sa Witness Protection Program ng Department of Justice o DOJ ay dapat tutuloy itong makipagtulungan sa mga gobyerno sa gobyerno sa patuloy na sinasagawang investigasyon kaugnay pa rin sa napakalaking flood control scandal sa bansa. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Hontiveros na dapat ay tigilan na ng mga Diskaya ang pag-iwas sa mga tanong at pagdadahilan. Ngayong galing din umano mismo sa kanila ang pag-amin ng taong 2016 pa lamang ay nagsimula na silang tumanggap ng mga proyekto galing sa gobyerno. Dagdag pa ng senadora na dapat umano'y umpisahan na ng mag-asawa ang makipagtulungan sa gobyerno, partikular na sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y mga anomalya sa flood control project kung saan maaaring umanong maging siyang daan upang maging kwalipikado ang mga Diskaya na makapasok sa ilalim ng Witness Protection Program. Kung ganyan pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong or outright pag-deflect sa direksyon na gustong tahakin ng hearing. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simula na sa Blue Ribbon Committee, kung talagang gusto nilang matanggap sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Tigilin na yung mga yun na nga, hold-upper, pretending to be the victim. Tigilin na yung mga pagdadahilan. Question din Hontiveros ang umano'y pag-aalinlangan ni Curly na ibigay ang kanilang ledger sa flood control projects. Ngayong minsan nang pumayag ito noong mga unang pagdinig sa Senado na kanilang isusumite sa komite ang nasabing ledger. Aniya, ang anumang uri ng pagtatago ng ebidensya kaugnay sa flood control project ay may tuturing na mayroong pagprotekta sa sino mang iba pang sangkot sa kaso ng katiwalian. Binigyan din ng senadora na ang ledger ng mga Diskaya ay isang mahalagang ebidensya sa patuloy na isinasagawang investigasyon upang mabuo ang totoong nangyari sa napakalaking flood control project scam sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Minsan nang umoo si Curly Diskaya sa Blue Ribbon Chair na isasubmit nila yan. So bakit biglang iba na naman ang tono nila at ang daming pagdadahilan? It is a very important and big missing piece dahil the first 6 years na tumatanggap sila ng malalaking proyekto and therefore ng malaking pera date back to 2016. I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng. Samantala, nagtitiwala naman si Hontiveros sa pangako ng Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson na gagawa ito ng paraan upang makuha ang nasabing ledger sa mga Diskaya. At yan ang ulat mula dito sa Senado para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Agadan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.